naman akong nakasunod sa salita mong Panginoon. Pastor kang aming patnubay, lingap mo'y kailangan. May pagkain sa kaskulan, kapahingay alay. O Jesus na mapagpala, pinili kami kusa. O Jesus na mapagpala, pinili kami kusa. Gawin kaming kaibigan sa dalay at bayan. Iligtas sa kasalanan, hanapin kong maligaw. Mapagpala naming Jesus, dinggin ang aming loob. Mapagpala naming Jesus, dinggin ang aming loob. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat sa gabing ito na muli kami ay magkakasama upang sambahin at papurihan ka. Maraming salamat po na sa kabila ng pandemya na aming nararanasan ay patuloy mo kaming binigyan ng pagkakataon upang makalapit sa iyo sa pamamagitan ng gawaing ito. Salamat o Diyos sa patuloy na pag-iingat mo sa amin at sa proteksyon na aming nararanasan. Muli, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa. Linisin mo nawa ang aming mga puso't isipan upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong presensya. Samahan at pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita at ang sama-samang pananalangin. Patuloy nawa naming matanggap ang iyong pagpapala at maging pagpapala rin kami sa aming kapwa. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan natin sa Lucas, Kabanatang 6, mga talatang 12 at 13. Sa Lucas, Kabanatang 3, mga talatang 21 at 22. At sa Lucas, Kabanatang 23, talatang 46. Ganito po ang sinasabi. Nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinatawag niyang mga apostol. Nabautismohan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya ay nananalangin, nabuksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na salita. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, sa gabing ito ay samahan mo po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Maging paranawa ito upang tumiim sa aming mga puso ang tunay na panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa buwang ito ng pagmimisyon ay napili ko pong magbahagi tungkol sa pananalangin. Marami po sa panahong ito ng pandemya ang nagsishare ng iba't ibang panalangin sa bawat isa. Nakakatuwa po dahil dumarami ang mga nananalangin.
Ang eksena po sa Luke 6:12 and 13 na aking unang binasa ay naganap sa maburol na rehiyon sa kanluran ng lawa ng Galilea. Ang pagugol ni Jesus ng buong gabi na nag-iisa sa pagdarasal sa isang bundok na malapit sa dagat ay nagpapahiwatig na may isang mahalagang bagay na magaganap. Nabanggit ng iba't ibang mga manunulat ng Ebanghelyo ang ugali ng pagdarasal na ito sa mga pagpapasya o mga krisis sa buhay ng tagapagligtas. Ang buhay panalangin ni Jesus ay isang halimbawa para sa ating lahat na sumusunod sa Kanya. Ang panalangin ay ang lihim ng ating kapangyarihang espiritual at ang gawaing sinamahan lamang ng labis na panalangin ang tunay na magtatagumpay. Prayer is the secret of our spiritual power. Kapag napapabayaan natin ang ating pananalangin o minamadali ang ating pagdarasal dahil sa nais nating oras at kaginhawahan, tayo ay lumalayo sa Diyos. Ang kabuuan nating espiritu ay nawawalan ng sigla at ang relihiyosong karanasan ay walang kalusugan at kalakasan. Marahil ay nakapanghihinang ng loob na panoorin at masaksihan ng langit ang walang malasakit na pag-uugali ng mga miyembro ng simbahan ni Kristo tungo sa pananalangin. Truly disheartening spectacle for heaven to witness our indifferent attitude toward prayer. Nagmamadali tayo at ang nais natin ay maikli lang na panalangin. Panginoon ba o Panginoon? In times of plenty ay nakakalimutan natin si Lord. In times of less and sickness ay Diyos ko po, Diyos ko po. Ang pananalangin ay dapat na pinakalikas na pagkilos sa bahagi ng isang Kristiyano. To pray to the one he claims to love the most, na manalangin sa kanyang Diyos na inaangkin niyang pinakamamahal niya. There is nothing more desperately needed than an upsurge of vital, Christ-centered, intelligent praying. Mahalagang tumaas at alalahanin ang nakasentro kay Kristo at matalinong pananalangin. Kapag naramdaman ng tao na siya ay walang kakayahang labanan ang prinsipe ng kadiliman, ito ang nagtutulak sa kanya upang lumuhod at manalangin. Nagsusumamo siya sa Diyos na may lubos na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan na siya ay mabibigyan ng kakayahang mapaglabanan at mapagtagumpayan ang anuman at lahat ng mga hamon ng kasalanan. Nakakamangha ang pag-unlad na ginagawa ng mundo sa bawat aspeto ng buhay, ngunit matipid sa espiritual na mga bagay. Sa mga pang-araw-araw na kagamitan ay mapupuna ang napakabilis na pagpapalit ng mga modelo ng cellphone at computers. Mga smart television na ang pinapanooran. Matagal lang tapos ang pagsisibak ng kahoy at batyat palo-palo. Electronic ranges at multi-cycle automatic washers and dryers na ang ginagamit. Ngunit, meron bang pag-unlad espiritual ang tao? Ang totoong pag-unlad sa buhay na espiritual ay dumarating sa pamamagitan ng isang pang-araw-araw na karanasan sa panalangin na sinasamahan ng pag-aaral ng salita at pagninilay sa mga pangako ng Diyos. Matuto tayong manalangin at ang tagumpay ay nasa iyo, nasa atin, kay Jesus. Nabautismo na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya ay nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang dalawang tekstong ito ngayon ay ang mga talaan ng una at huling pagpapakita ng ministeryo ni Kristo sa publiko.
Ang karaniwang elemento sa dalawang talatang ito ay panalangin. Ang unang pampublikong gawain ng ating Panginoon matapos mabinyagan ay manalangin. At ang kanyang huling mga salita sa krus ay isang panalangin ng lubos na katapatan sa kanyang Ama. Ang pagdarasal ay nagpatuloy sa buhay ng ating tagapagligtas. Kung siya, ang walang kasalanang tagapagligtas, ay umasa sa panalangin, gaano pa kaya tayo bilang makasalanang kaluluwa ay kailangang manalangin? Si Robert Murray McCheyne, isang 19th century Scottish preacher na nabuhay lamang ng 30 taon, ay isang mahusay na mandirigma ng panalangin. Siya ay isang prayer warrior. Ang kanyang gawain at impluensya ay nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Hindi siya umasa sa sariling katalinuhan at pambihirang memorya, kundi sa panalangin para sa kanyang tagumpay bilang ministro. Isinulat niya, and I quote, "Regular mong binabasa ang iyong Biblia, siyempre, ngunit sikaping unawain ito, at higit pa na maramdaman ito. Basahin ng paisa-isa ang mahigit sa isang bahagi. Halimbawa, kung nagbabasa ka ng Genesis, basahin din ang isang awit, o kung binabasa mo ang Mateo, basahin din ang isang maliit na sulat o epistle. Gawing panalangin ang Biblia. Kung gayon, kung binabasa mo ang unang salmo, ilatag ang Biblia sa upuan sa harap mo at lumuhod at manalangin. O Panginoon, bigyan mo ako ng pagpapala ng tao. Huwag akong manindigan sa payo ng mga hindi makadiyos. Ito ang pinakamainam na paraan ng pagkaalam ng kahulugan ng Biblia at ng pagkatutong manalangin. Subukan ang planong ito. Saliksikin ang 10 utos na may pag-iisip at mapanalangin lumuhod. Iugnay ang mga ito sa iba pang mga talata at magsumamo sa kapangyarihan ng Espiritu na gawin itong isang bahagi ng iyong espiritual na kalikasan. Ang sarili ay maaaring mapasuko lamang sa iyong pagluhod. Wala akong alam na paraan para tumayo sa nakapanghihilakbot na panahong ito maliban sa pagluhod sa harapan ng Diyos. Maganda po ang mga binigay sa atin na paalaala. Tunay nga po na kung tayo nananalangin, tayo'y lumalapit sa Diyos, sinasagot niya ang ating mga panalangin. Sa panghuli po ay nais kong i-share sa inyo ang isang maikling kwento na na-share ko na sa Facebook. Na ito po ay sinulat ni Bruno Hagsfield. Grace at Mills. Ganito po ang istorya. A farmer who was a loyal church-going Christian was spending the day in a large city. He entered a restaurant and sat down at a table near a group of young men of the world. When his meal was served, he quietly bowed his head and said grace. One of the young sophisticates thought he'd have sampan with the farmer, and he said in a loud voice, "Hey, Pop, does everyone do that where you come from?" The old man looked at him and replied, "No, son, the pigs don't." Tunay nga po, Panginoon, na kami magdadala sa iyo ng aming panalangin, umaga, tanghali, gabi, araw-araw. Alam namin, Panginoon, na dinidinig mo ang aming mga panalangin. Alam po namin, Panginoon, na may mga pagkakataong pinaghihintay mo kami. At alam din po namin, Panginoon, na hindi mo sasagutin ang aming mga panalangin para sa aming kabutihan. Amen. Dumako po tayo ngayon sa ating sama-samang pananalangin. Hindi mailalagay namin ang aming sarili, aming dakilang Diyos sa mga panahong ito.
kung saan ay amin pa rin patuloy na nararanasan ang iyong kabutihan. Salamat sa patuloy na kalakasan na tinataglay namin. Tunay nga po na ang iyong biyaya ay ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Bagamat sa kabila nito ay aming inaalaala ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay na naroroon sa mahirap na kalalagayan. Pinasasalamatan namin dahil sa panahong ito ay amin silang maisama at maidulog sa iyo. At isang pagkakataon sa bawat isa sa amin upang patuloy na magkaroon ng oras upang sila ay aming dalhin at ipanalangin. At mas higit na nagbibigay ito sa amin ng realization na sa bawat sandali ng aming buhay ay ikaw ay aming kailangan. Patuloy din kami nagpapasalamat sa iyong pangunguna sa amin, sa kaligtasan at proteksyon na kaloob mo sa amin. Sa panahong ito kung saan ay patuloy na hinahamon ang aming kalusugan. Salamat sa provision ng mga pagkain na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng nutrients sa aming mga katawan upang patuloy naming maranasan ang lakas na kayang labanan ang anumang sakit. Salamat din po sa bawat pagkakataon na idinulot mo sa amin upang kami ay makapaglingkod sa aming kapwa sa anumang kaparaanan. Ito man ay sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-abot ng aming mga paglilingkod, at sa pamamagitan din ng pagtutulungan sa bawat isa. Salamat na patuloy mo kaming inaakay sa isang pananampalataya na laging umaasa sa iyo, kasama ang pagsisikap na sa aming mga mumunting kakayanan at sa mga limitadong kalalagayan ay lagi naming ikinagagalak ang aming mga paglilingkod sa iyo. Sa gabing ito ay amin ding pinasasalamatan ang buhay na kaloob mo sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat sa buhay at kalakasan na tinataglay ng aming mga kapatid upang sila ay patuloy na mamuhay na mayroong mga naisin ng paglilingkod sa iyo. Amin ding pinasasalamatan ang patuloy mong pagsama sa amin bilang iglesia sa nagkakaisang diwa at naisin na ikaw ay papurihan namin sa mga pagkakataon na kami ay nagsasama-sama. Ito man ay sa pamamagitan ng virtual worship at iba pang mga paraan ng aming ugnayan. Salamat sa iyong biyaya na materially sa bawat isa sa amin upang patuloy kaming mananagana sa aming pagbibigayan, pagbabahaginan, sa aming pagkakaloob at sa aming kagalakan na maging kabahagi sa mas malawak na gawain ang iyong iglesia, maging sa malawak na misyon na maaabot sa pamamagitan ng aming mga kaloob. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ang kagalakang itong pagbabahagi ay patuloy mong pasaganain sa aming mga puso upang ang aming mga pagtitiwala, ang aming mga paglilingkod, maging ang aming mga fears sa aming mga pangangailangan sa darating pa ay masigit na mabibigyang kaluwalhatian ng iyong pangalan sa pamamagitan ng aming matapat na pagbabahagi.
Amin ding pinasasalamatan ang iyong kabutihan sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Salamat sa pagdiriwang patuloy ng pagmamahalan sa mag-asawa upang lagi nilang matamo ang biyaya ng lakas ng pagsasama bilang mag-asawa na patuloy na pinagbuklod at pinagtitibay sa iba't ibang karanasan na kanilang pinagdaanan at patuloy pang pagdaanan. Dalangin namin, Panginoon, na kasama dito ay ang patuloy mong pangunguna sa kanilang mga buhay. Akayin ang kanilang buong sambahayan sa paglilingkod sa iyo upang sama-sama nilang lakbayin ang buhay na ito na mayroong katatagan. Pinasalamatan namin, Panginoon, maging ang mga pagpatnubay mo sa bawat isa sa amin sa iba't ibang gawain ng aming iglesia, maging sa mas malawak na jurisdiksyon kung saan kami ay iyong tinawag na maglingkod. Salamat sa mas malawak na ugnayan at ng pagsasama-sama upang makita namin na tunay nga po na ang iyong misyon at ang iyong iglesia ay iyong sinugo mula dito hanggang sa labas sa mundo kung saan ay ito ang aming tutunguhin upang bitbit ang pananampalataya at mga katuruan mo mula sa banal na kasulatan ay amin itong maipamuhay at aming maibahagi bilang aming pagtugon, pagsasabuhay at paggawa ng iyong misyon. Batid mo rin po ang buhay at mga puso ng aming mga kapatid na ngayon ay dadalhin ang kanilang mga personal na pasasalamat sa iyo sa mga katugunan na kanilang nararanasan na pananalangin at kahilingan na nagkaroon ng katuparan dahil sa iyong kabutihan. Patuloy namin isinasamo at itinataas sa iyo ang mga pasasalamat na ito. Sa sandaling ito, aming dakilang Diyos, ay sama-sama kami na dumudulog sa iyo sa pamamagitan din ng aming mga kahilingan. Idinadala namin sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pangangailangan ng kalakasan sa aming mga kapatid na naroroon sa karamdaman. Ang tahanan ng mga Oliva, Pabalan, Masalonga sa pagpanaw ng kapatid na Gani. Ipagkaloob mo sa tahanan, sa buong tahanan at sambahayan ang kaaliwan at nawa sa mga panahong ito kung saan ay patuloy nilang nararanasan ang kalungkutan at pamimigati. Dalangin namin na nawa ay masumpungan nila ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ganon din ay aming din dinadala sa panalangin ang iba pa namin mga kapatid na naroon sa karamdaman. Ang tahanan ng mga Ortes sa kanilang kinakaharap ngayon. Dalangin namin ang patuloy mong kagalingang ipagkaloob, ang patuloy na pagtitiwala na samahan sila sa kanitong kalalagayan na mayroon sila. Amin din patuloy na idanalangin ang aming mga kapatid na naroon din sa iba't ibang sitwasyon ng mahirap na kalalagayan. Ikaw po ang nakababatid sa kanilang ang sitwasyon, aming dakilang Diyos. Kaya hinihiling namin ang iyong patuloy na pagkalinga sa kanila upang maranasan nilang patuloy ang kalakasan kasama ang pagtitiwala
ikaw ay naroroon sa kanilang kalagitnaan, maging sa panahon ito ng pandemya at panahon ng ECQ. Aming idinadalangin, Panginoon, ang aming iglesia sa kanyang mga gawain, plano at mga paglilingkod. Madami kaming ninanais sa aming puso na nais namin gawin. Subalit ang aming panahon din ay pumipigil nito. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay hindi kami manghihinawa, na maging sa aming mga naisin ay ito ay mamamalagi sa aming puso upang sa pagkakataon na kami ay malaya ng kumilos, ito ay aming magampanan ng may buong katapatan at buong pagmamahal. Dahil alam namin ay ito ay inaasahan mo mula sa amin, sa anuman at sa lahat ng pagkakataon. Amin din patuloy na dinadalangin ang aming komperensya maging sa kabuuang iglesia ng United Church of Christ in the Philippines. Lagi namin isinasamo ang iyong patuloy na pangunguna upang ang ba't ibang kaparaanan ng paglilingkod, ng pag-abot, maging ng pagpaplano at pagpupulong through virtual platforms. Ito ay patuloy naming maisagawa kasama ang pagtitiwala na lagi mo kaming sasamahan. Ang mga pinaplano ng aming mga kapatid at ng bawat sambahayan, lalo ng aming mga anak sa paghahanda sa panibagong school year na ito, ng unang semestre ng kanilang pag-aaral. Dalangin namin ay handa mo nawa sila, Panginoon, physically, emotionally, intellectually, upang sa panibago na namang hamon ng kanilang pag-aaral, ng academic requirements, academic demands, ay kanila itong patuloy na mapagtagumpayan at maisagawa ang kanilang nararapat na gawin upang sila din ay may handa patuloy sa kanilang maayos na kinabukasan. Ganon din aming dinadala sa panalangin ang bawat tahanan na maihanda rin sa kanilang mga pangangailangan, lalo't financially. Alam namin, Panginoon, na lagi kang mayroong inilaan sa bawat tahanan sa kanilang pangangailangan. Dalangin namin na nawa ay masumpungan nawa namin ang mga biyaya upang ang katugunan at pagtugon sa mga pangangailangan mayroon ang aming tahanan. Ito ay maisagawa at magkaroon ng katugunan. Patuloy naming dinadalangin maging ang mga mahal namin sa buhay na malayo, maging sa ibang bansa, ang patuloy mong pag-iingat ang siyang igawad upang bilang isang tahanan ay maranasan namin ang kapayapaan, ang katiwasayan sa tahanan habang aming sinasalig ang aming mga mahal sa buhay para sa iyong pangunguna at pag-iingat. Meron pang mga sambitin ang aming mga puso, aming dakilang Diyos, kasama ang aming mga kapatiran. At aming dinudulog, sinasamahan sila sa kanilang paglapit sa iyo upang ang mga dalangin na mayroon silang inilalapit sa iyo ay magkaroon ng katuparan
sa panahon at takdang kakataon na iyong ipagkakaloob. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa kanay may balitang mainit, upang puso'y liwanagan. Buhay at katotohanan, mapayapa at ginhawa, mapayapa at ginhawa. Ang dilim ay magliliwanag, at sa luma'y tatatag. Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. Mayroong langit na awitin, puso kay Kristo'y dalhin. Sama-sama'y mahusugin, dudurog sa matalim, dudurog sa matalim. Ang dilim ay magliliwanag, at sa luma'y tatatag. Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagsasama-sama, maging sa aming nagkakaisang puso upang pakinggan ang iyong mensahe sa gabing ito. Salamat na patuloy mo kaming hinahamon ng patuloy na maging matapat sa iyo. At sa pamamagitan ng iyong mga salita ay kami ay muli na-refresh at nabigyan ng lakas upang patuloy na magtitiwala sa iyong kabutihan, patuloy na umaasa sa iyong pangunguna sa aming mga buhay. Salamat sa buhay na salita na binahagi ng aming kapatid upang magsilbing gabay sa aming mga pagdedesisyon, gabay sa aming mga paglalakad sa araw-araw, gabay sa aming pakikisalamuha at pakikipag-ugnay sa aming kapwa. Nawa ay ang kalakasang ito ay patuloy naming mararanasan habang aming ginagawa at sinisikap na isapamuhay ito sa araw-araw. Salamat sa sama-samang pananalangin. Nawa ay patuloy mo kaming bigkisin ng iyong pagmamahal, aming Diyos, upang ang aming sama-samang pagdadalanginan ay magdadala at magdudulot sa amin at mag-aakay sa amin tungo sa isang buhay na malakas at matibay sa aming pananampalataya at maging sa aming mga paglilingkod. Sa aming pamamahinga sa gabing ito, nawa ay samahan mo kami upang bukas panibago na ng mga lakas ang aming matatamo, kasama ang aming mga mahal sa buhay, para sa aming pagkilos at paggawa sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.